Kung ang hanap mo ay mga kwentong kababalaghan, isubscribe mo na yan at i-click ang bell icon ng naka-all para lagi kang updated sa mga bagong upload dito sa lilim ng kwento kababalaghan. Mataas na ang sikat ng araw sa silangan noong nilisan ni Iopidring ang kanyang kubo na nasa bundok ng Carmen ngayong umaga. Ang kanyang kaliwang kamay ay bitbit ang mga laruang manikang gawa sa dahon ng niyog at mga bolang gawa rin sa dahon nito na kanyang isinabit sa isang dipang kawayan. Ang kanang kamay naman ay siyang humawak sa kanyang tungkod. Ang mga laruan ay ginawa niya ito kahapon mula sa tanghali hanggang maghapon. Galing ito sa mga lunhong dahon ng mga pilipog na niyog. Dahil maliliit lang naman ang klase ng niyog na ito, hindi na lang siya nagtangkang umakyat pa sa mga matataas na mga puno ng niyog dahil hihingali na kasi ang matanda kapag nasa gitna na siya ng katawan ng puno. Natatakot din siyang baka hindi na makakapit ng maayos ang kanyang paa sa mga tapyas ng katawan ng puno at baka ito pa ang dahilan na kanyang pagkahulog sa lupa. May palagi siyang inunguyang tabako habang tinahak ng kanyang makalyong mga paa na sinapinan ng tsinelas na gawa sa goma ng gulong ng truck. Ang masikip na daang papalusong papuntang Kakahuyan, kung saan ang daan ay nagpaliko-liko na parabang mataas na ahas patungo sa lungsod ng Carmen. Sa bawat paghakbang ay itinukod niya ang kanyang tungkod bilang suporta sa kanyang sarili at huminga siya ng malalim upang mapawi ang pagod na nararamdaman. Sa edad niyang 70 anyos ay ramdam na niya ang pagod sa paglusong, pero mas nakakapagod sa kanya ang pag-akyat ng bundok. Hindi na gaya noong siya ay bata pa. Tatakbuhin lang niya ang paglusong at pag-akyat ng bundok. Noong nasa paanan na sana siya ng bundok, ay siya namang pagkatalisod niya at napaupo sa lupa. "Putang ina!" Pagmumurang sabi niya sabay dura. Nadala sa kanyang pagdura ang inunguyan niyang tabako at hinawakan niya ang sombrerong buli na nagsilbing proteksyon sa kanyang ulo mula sa mainit na sikat ng araw. Tumingala siya saka tumayo kasama sa tulong ng kanyang tungkod. Noong nakatayo na siya, pinahiran niya ang kanyang pawis ng puting bandana na hinubot niya mula sa likod ng bulsa ng kanyang short. Kay bining ang bandanang ito at iyon ang kanyang palaging daladala sa kung saan man siya magpunta. Matapos mapahiran ang pawis, ay tumingin siya sa malawak na kapaligiran. Sumabit ang kanyang paningin sa isang malaking puno ng mangga. Nagpaika-ika naman siyang nagtungo dito. Naramdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang puwitan. Huminto siya, huminga ng malalim, saka umupo sa nakausling ugat ng puno. Sa kanyang tansya ay 1 oras na lang ang pagdaan sa Kakahuyan at marating na niya ang poblasyon ng Carmen. Inayos niya ang pag-unat ng kanyang mga paa at inilagay ang mga laruan sa kanyang sapupunan. Natutuwa siyang inisip na ang mga batang babae sa Carmen mag-aagawan talaga sa mga manika. Ang mga batang lalaki rin ay mag-aagawan sa mga bola. Napangiti siya ng bahagya. Ang mga bata ay hindi na matatakot sa kanya. Noong nalaman niyang walang nasirang laruan, dumura na naman siya at pinahiran ang kanyang nguso sa puting bandana. Tinuklap niya ang kanyang salakot na buli at inilagay sa mga balili. Hinawi din niya ang 2 botones ng kanyang kamisadentrong kaki na may tapal sa gitna, nakapares sa maong niyang short.
Pagkatapos ay tumitig siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nasa lilim ng kahapon. Dahil ngayon ay pumasok sa kanyang isipan si Iya Bining. Naalala niyang palagi siyang tinatawag ni Iya Bining galing sa kubo. Sa bawat nasa lugar siya na ito upang manguha ng mga panggatong at pagkatapos ay hindi siya makauwi ng maaga. Lalong-lalo na pag magtakip silim na. Ngayon ay parang naririnig pa rin niya ang taliis na boses ni Iya Bining. Samantalang unti-unti namang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Pidring! Sabi ni Iya Bining noong ito'y naghihingalo na sa kamatayan. Kapag mamatay na ako, huwag mo silang papayagang mawalay ako sa iyo. Hindi ko sila papayagan. Tango ni Iyo Pidring na humawak sa kamay ng asawa. Patawarin mo ako kung hindi kita nabigyan ng anak. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Bining. Dahil ito ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Pero alam kong gustong-gusto mong magkaroon ng anak. Malapit sa iyong puso ang mga bata. Diba? Sa tuwing ika'y pumupunta sa poblasyon, magdala ka talaga ng mga laruang gawa sa dahon ng niyog para sa kanila. Sa una't sa huli, ikaw at ang iyong pagmamahal ay sapat na sa akin. Kahit na tama ka sa mga sinasabi mo, sino ba ang hindi mangarap na magkaroon ng mga anak? Hindi ba tayong dalawa ang nangarap na magkaroon ng mga anak? Pero itinadhana ito ng Diyos sa atin. Kaya tanggapin natin ang ating kapalaran, Bining. Napansin ni Iyo Pidring noong mahigpit na hinawakan ni Iya Bining ang kanyang kamay. Kahit na alam niyang mahina na ang kanyang asawa. Noong gabing kailan si Iya Bining namatay, umiyak si Iyo Pidring na nag-iisa sa bukid. At umuulan noong sumunod na araw nang inilibing niya ang wala ng buhay na katawan ni Iya Bining sa likod ng kanilang kubo. Malapit sa kasagingan kung saan na may sumibol na ang mga puso ng saging. Noong tinanong siya ng mga tao tungkol sa kanyang asawa, sinabi niya sa kanila ang totoo, pero hindi sila naniniwala kay Iyo Pidring. Bagkos ay ginawan pa siya ng mga ito ng tsismis at binansagang aswang. Ipinakalat pa ng mga radyobaktas o iyong mga tsismosa at tsismoso na inuunti-unti niya raw sa pagkain ang laman ng kanyang asawa. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga tao ay umiiwas na kay Iyo Pidring. Hindi na rin sila bumibili ng mga kahoyng panggatong na kanyang paninda para sana magkaroon siya ng perang may pambibili niya ng bigas, na mais, at bagoong na isda. Simula noong namatay si Iya Bining, hindi na niya inasikaso ang kanilang lupang taniman ng mais. Naroon ito mga kalahating kilometro sa ibabaw galing sa kanyang kubo. Nangunguha na lang siya ng panggatong para ibenta doon sa ibabang pamayanan. At ngayon wala na rin kumuha sa kanya bilang tagapamuo ng mga palayan dahil matanda na siya, kaya nanlilimos na lang ito. May isang pagkakataon, si Padre Thelmo, ang kura paruko sa Carmen, umakyat ng bundok. Nais ng mabait at maunawaing pari na ilipat ang labi ni Iya Bining sa sementeryo ng lungsod. Ikinalulungkot ko, Padre, sabi ni Iyo Pidring. Hindi talaga papayag si Bining niyan. Pero ang ginawa mo ay hindi naaayon sa kinagawian, sinabi ni Padre Thelmo. Kung ganon, lalabag ako sa nakagawian, Padre, dahil sa bili ni Bining na hindi niya gustong mawalay sa akin. Walang nagawa si Padre Thelmo maliban sa pagbindisyon
ng libingan ni Iya Bining sa likod ng kubo. Isang malaking bayawak ang dumaan sa harapan ni Iyo Pidring, dahilan para maputol ang kanyang pagmumuni-muni sa nakaraan. Pinahiran niya ang kanyang luha, tumayo at suminghal, saka lumakad. Nang sumuot na siya sa kakahuyan, may nakita siyang dalawang bata na naninirador ng mga ibon. Ang isa na maliit na bata ay biglang tumili. Napaluhod ito sa lupa. At sa kinaroroonan ng bata ay may nakita si Iyo Pidring na isang ahas na mabilis pumapalayo sa bata papunta sa dawagan. Mabilis niyang nilapitan ang bata. "Aray, Pidot, tulungan mo ko!" Pakiusap ng liitin na bata doon sa matabang bata na kasama nito, na hindi lumapit noong makita nito si Iyo Pidring. "Ayoko, may aswang, lunglong." Galing kay Pidot. "Mga ondo, huwag kayong matakot sa akin," sabi ni Iyo Pidring na humawak sa braso ni Lunglong. "Sobrang makamandag ng ahas na kumagat sa iyong paa at sipsipin ko ang iyong sugat, samantalang hindi pa sumama ang kamandag sa daloy ng iyong dugo. At ikaw, Pidot, huwag kang aalis dahil ikaw ang maghahatid nitong kasama mo pa uwi." Pinaupo ni Iyo Pidring si Lunglong sa isang natumbang katawan ng puno, sabay pisil nito sa sugat. Pinadugo niya ang sugat sa paraang pagdiin sa paligid nito. Saka sinipsip niya ang sugat. Ngayon at mamaya idinudura niya ang kanyang sinipsip na dugo sa lupa. Makailang beses niya itong ginawa. Noong nagsawa na siya, kumuha siya ng tabako sa bulsa ng kanyang short at nginuya. Matapos mangat-ngat ang tabako, itinapal niya ito sa sugat ng bata. Gamit ang puting bandana ni Iya Bining, iginapos niya ito sa paa ng bata. Lumakra ng naghahalong dugo sa sugat ng bata at ang katas ng tabako sa puting bandana. Namantsahan ang bandana. "Sige, Pidot, hakayin mo si Lunglong at uuwi na kayo kaagad," utos ni Iyo Pidring sa batang mataba. "Sabihin mo sa tatay ni Lunglong na ipasuri kaagad ang kanyang anak kay Dr. Santos para magamot kaagad." "Salamat, Iyo." Galing kay Lunglong. Umakbay si Lunglong kay Pidot at nagsimula ng maglakad. "Oy, teka lang!" hulbaw ni Iyo Pidring. Tumigil ang dalawa. Tig-isa kayo nito." Inabot ni Iyo Pidring ang dalawang bolang gawa sa dahon ng niyog doon kay Lunglong at Pidot na walang imik na tumatanggap sa laruan. Hindi na muna nilisan ang lugar ni Iyo Pidring. Sinuri na muna niya ang dinaanan ng ahas patungong dawagan. Inihanda niya ang kanyang tungkod dahil baka sakaling makita niya pa ito. Patatamaan talaga niya sa ulo ang ahas sa paghampas ng kanyang tungkod, pero hindi na niya ito nahanap pa. Tinanaw niya ang dalawang bata, medyo malayo ng mga ito. Pumasok sa isip niya na sinunod ng dalawang bata ang kanyang utos na bilisan ang pag-uwi. Hinanda na niya ang kanyang sarili upang magsimula na sa kanyang paglalakad papuntang poblasyon. Dumating si Iyo Pidring sa poblasyon na pagod at pinagpapawisan. Sa kanyang likod ay dumami ang mga batang sumusunod sa kanya. "Ang aswang!" Sumigaw sila. "Ang aswang! Nandito ang aswang!" "Oy, Umik! Huwag kang lalapit sa kanya!" Sigaw ng isang inang humablot sa kanyang anak papalayo sa pulutong na sumusunod sa manlilimos. Tiningnan nito ang ibang kabataan at may sinabi, "Kayo din, umuwi na kayo. Baka may isa sa inyo na dadalhin niya sa kanyang kubo at kakainin." Kanya-kanyang pagtakbo ang mga kabataan.
Ang aswang! Ang aswang! Bulyaw nila noong malayo na sila kay Iyo Pidring. Suminghal na lang si Iyo Pidring habang tumingin sa mga kabataang nagsitakbuhan. Hinawakan niya ang mga laruan para sana ito sa kanila upang sila'y maging kaibigan at mapalapit sa kanya. Pero ang kanilang mga magulang ang nagtanim ng takot sa kanilang munting kaisipan para kay Iyo Pidring. At ang mga bata ay kumukutya sa kanya imbis na magbigay galang ang mga ito sa matanda. Gumalaw siya at dahan-dahang humakbang sa tulong ng kanyang tungkod. Ang pawis ay patuloy na bumabasa sa kanyang katawan. Sa kanyang nararamdaman, dumikit sa kanyang likod ang suot na kamisidentro. Ibinuka niya ang kanyang palad noong nasa tapat siya ng tindahan kung saan sa harap nito ay may mga binatilyong nag-iinuman ng tuba. "Limos, maawa kayo sa matanda," ayon kay Iyo Pidring. "Tumabi ka dyan, tanda," galit na tura ng tindero. "Huwag mong harangan ang mamimili." "Huwag mong palayasin, Noy Dilpin." Isang binatilyong ngumising pumuna. "Huwag mo siyang palayasin. Katagilungsod natin siya at kaibigan ng ating mga lolo at lola." Sagbat ng isa na hindi mapanglait. "Isa siya sa atin." Ngumiti si Iyo Pidring sa binatilyo. Merong isa na tumagay ng tuba sa baso galing sa galon. Iniabot niya ang baso kay Iyo Pidring. "Iyo, isang baso para mainitan ang nanlalamig mong sikmura." Tinanggap ni Iyo Pidring ang baso at ininom ang tuba. "Alam niyo ba, mga pare, magandang kaibiganin ng mga aswang," sinabi ng isa na nandoon sumandal sa gilid ng tindahan. "Hindi sila tumatraidor ng kapitbahay. Mas maganda pa nga na makapagkapitbahay ka ng aswang kaysa magnanakaw, ayon pa sa kasabihan." Alam ni Iyo Pidring na siya ang pinasaringan noong taong nagsabi nito. Tumahimik lamang siyang ibinalik ang baso doon sa nagbigay nito sa kanya. Tumingin siya sa tenderong nakamugtok ang muka na nakatitig rin sa kanya. "Kabaliwan," wika ng tindero. Hinimas ni Iyo Pidring ang kanyang tiyan. Matapos pinasalamatan niya ang mga binatilyo at tumingin siya sa mga bibingka at sumang nasa nigo. Humingi siya. Nagtitigan ang mga binatilyo. "Hala, ay oo nga pala," sabi ng isa doon sa tendero. "Noy Dilpin, bigyan mo nga siya ng isa kahit yung bahaw man lang." Ang tindero kumuha ng isang bibingkang bahaw na galing sa isa pang nigo at iniabot kay Iyo Pidring. Kinain niya ang bibingka matapos itinaktak upang mahuhulog yung maliliit na mga langgam na nakakapit dito. Isang bagitong pasiga-siga ang dumating. Nilasnit nito ang isang manikang nakasabit sa kawayan na inipit sa siko ni Iyo Pidring. Inabot ng siga ang laruan doon sa tindero. "Noy Dilpin, maganda ito para sa anak mong si Tikya." Tinanggap ng tindero ang laruan pero winatas-watas niya ito. Habang nanlilisik ang kanyang mga matang tumitig kay Iyo Pidring. At pagkatapos ay tinapon niya ang nasirang manika sa mukha ng matanda. Natamaan ang ilong ni Iyo Pidring at ang mga bagito naman ay tumatawa ng nakakaloko. "Lumayas ka na!" bulyaw ng tindero. Tumuloy sa paglalakad si Iyo Pidring patungo sa merkado. Napansin niyang ang mga pulutong ng mga taong kanyang nadaraanan ay nagpalitan ng kindat at nagtanguan habang tumingin ito sa kanya ng patago. "Bakit hindi na lang nila siya pabayaan?" sabi sa sarili. Ibinuka niya ang kanyang mga palad doon sa mga taong nakasalubong. Iilan sa mga ito ang nagbigay ng limos sa kanya. Pinasalamatan niya sila kasama ang mga katagang. "Ang grasya ng langit ay mapapa sa inyo." Pero hindi sila nakinig sa kanyang mga sinasabi at taas noo itong nagpatuloy sa paglalakad. Parang hindi nila kinakailangan
ang langit sa kanilang mga buhay. Nilapitan niya ang nagtitinda ng ukay-ukay. "Hoy tanda, huwag mo akong bisitin," sinabi ng babaeng nagtitinda. "Wala pa akong benta simula kanina." Ibinaling ni Iupidring ang kanyang paningin doon sa batang babae na nakatingin sa kanya. "Gusto mo ba ito, iha?" Ni Iupidring at ibinigay ang laruang manika sa bata. Tumango ang bata. "O ito, kunin mo ito, Inday," sinabi ni Iupidring. "Sa iyo na ito." Mukhang nagdadalawang isip ang bata kung tatanggapin ba niya o hindi ang ibinigay na laruan. At maya ay tinanggap talaga ito ng bata. Pero may isang babaeng lumapit sa kanila at hinablot ang laruan galing sa kamay ng bata. "Huwag kang tumanggap ng kahit ano mula sa kanya," galit na pinagsabihan ng babae ang kanyang anak. "Aswang ang matandang iyan." Napailing na lang si Iupidring. Hindi talaga siguro nila maunawaan ang matanda. Wala silang alam kung papaano minahal ni Iupidring si Iya Bining at inilibing niya ito sa likod ng kanilang kubo dahil ito ang huling hiling ng kanyang asawa at nais niya ring malagaan ng husto ang puntod ng kanyang asawa. Malayo rin ang libingan sa Carmen. Mga 5 kilometro ang layo nito galing sa bundok. Ngayon kinukutya siya sa lahat ng taga rito. Liban lamang sa mga naging malapit sa kanya noong panahon ng kanyang kabataan. Pero kahit na sila ay hindi sumali sa pangbibintang sa kanya na siya ay aswang, nananahimik lamang ang mga ito at tumitingin lang. Aswang, aswang, at nakita ni Iupidring doon sa kanyang isipan ang kanyang sarili na naging anananggal. Nahati ang kanyang katawan, ang ibabang parte nakalakip ang paa ay naiwan sa kasagingan. Tinubuan ng mga pakpak ang kanyang likod, nagbago ang kanyang muka at naningkag ang kanyang mga buhok. At siya ay lumilipad-lipad sa ibabaw ng alapaap sa lugar ng Carmen, kung kailan malaki at bilog ang buwan. At ang mga naninirahan ay natatakot sa kanya at nagtatago ang mga ito sa kanilang pamamahay. At nakita niya sa kanyang isipan uli ang anananggal na dumadapo sa bubungan ng isang bahay kung saan may babaeng buntis. Mabango ang tiyan ng buntis at ang anananggal ay naghahanda para bumalbal nito at nag-aantay na makatulog ang asawa ng buntis. "Kabaliwan, malaking kalokohan," pagyayamot ng matanda sa sarili. "Pidring!" Lumingon siya noong may tumawag sa kanyang pangalan. Si Iya Milagros pala, ang magtitinda ng tabako. Kilalang kilala nila ang isa't isa dahil ang asawa nitong si Iyo Carling ay mayroong lupa na taniman ng mais doon sa bundok at ang taniman nila at taniman ni Iupidring ay magkalapit lang. "Halika dito!" galing kay Iya Milagros na nakahawak ng tabako. Lumapit si Iupidring sa kinaroroonan ni Iya Milagros. "Tira-tira na lang ang mga iyan, Pidring." Inabot ni Iya Milagros ang kanyang tabako kay Iupidring. "Di bali ng tira-tira, Milagros, basta galing sa puso ang pagbibigay. Sobrang mahalaga na ito sa binibigyan." Ayon kay Iupidring na may tuwa sa mga mata. "Ay nako, hindi ka pa naubusan ng mga magagandang kasabihan, Pidring. Naaalala ko tuloy ang aking Carling noong nanghaharana kayo sa amin. Si Carling ang umaawit kasabay ng pagtugtog ni Baldo ng kanyang gitara. Samantalang ikaw ang tumutula. Ay nako, napakasarap sariwain ng panahon ng ating kabataan." "Oo nga, naalala ko rin noong nanghaharana kami kina Bining. Saka pinaghahabol kami ng itak ni Tata Iskong ang kanyang ama. Naaawa tuloy ako kay Baldo dahil napahayak ka ito at nadagan na niya ang kanyang gitara." Tumawa si Iya Milagros. "Siya nga pala, Milagros,
Kumusta nga pala ang iyong anak na babae, Milagros? Marami na bang anak? Ay, Pedring, nandoon na sa Manila, tumira kasama ng kanyang asawang driver. Matagal na, hindi na naalalang bumisita dito sa atin. 3 na ang kanilang mga anak. Mabuti ka pa, may 3 apo na, pero kami ni Bining, hindi talaga kami binigyan ng Diyos ng anak. Huwag kang malungkot, Pedring. Sundin na lang natin ang itinakda ng Diyos sa ating buhay. Maiba nga tayo, Milagros. Sino man ngayon ang kasama mo sa iyong pamamahay? Mayroong mga apo ang pinsan ko at pinakaiusapan kong sa akin na lang tumira ang mga bata. Tumango si Iyo Pedring habang ibinalot ang tabako sa isang kapirasong dahon ng saging na kanyang napulot sa lupa. Ang pag-uusap nila Iyo Pedring at Iya Milagros ay naputol dahil sa sigawan doon sa unahan. Isang grupo ng mga taong papunta sa kanilang kinaroroonan, pinamumunuan ng isang taong nagwasiwas sa hangin ng kanyang dalang kahoy. Kinabahan si Iyo Pedring, parang siya ang punteriya ng mga tao. Ang aswang, kumain ng bata. Sinipsip niya ang dugo ni Lunglong ayon kay Pidot. Nandoon ngayon sa klinika ni Dr. Santos, 50-50 ang bata. Patayin ang aswang, patayin. At ang pulutong ng mga tao ay doon lumasog kay Iyo Pedring. Huwag! Napasigaw si Iya Milagros at mabilis na nagpunta doon sa gilid. Ibinuka ni Iyo Pedring ang kanyang mga mata noong naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo. Hinawakan niya ito. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Dugo, tuyong dugo. Sa malabo niyang alaala, pumalit ang merkado ng Carmen, kung saan siya nakatayo at binigyan ng tabako ng isang babae. Mayroong grupo ng mga tao ang nagsisigaw at papunta sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay may isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo at doon ay wala na siyang alam sa mga nangyayari. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang iilang mga tao na kanyang kasama noong kwartong may rehas. May isang tao ang naroon sa labas ng rehas. Lumapit ito sa kanila. Hindi niya klaro ang kulay na isinuot nito, kung kulay asul ba o abuhin. Lumapit si Iyo Pedring sa dikandadong pintuan. Sino ka? Bakit ako nandito sa lugar na ito? Tanong ni Iyo Pedring. Tumitig lang sa kanya ang tao at kumisdom ang mukha nito. Ayaw mo sumagot kung sino ka, pero bakit ako nandito? Sinabi na naman ulit ni Iyo Pedring na nakasimangot ang mukha. Mas lalong kumisdom ang mukha ng taong nakasuot ng kulay asul. Tumingin ito sa mga kasamahan ni Iyo Pedring. Lumingon siya sa kanyang mga kasamahan. Aswang ka, nabilanggo dito. Bulyaw ng isang nakasuot lamang ng pantalon at may mahabang buhok. Natatawa si Iyo Pedring. Aswang daw ako, sabi sa kanyang sarili. Nagsasabi ng walang dahilan itong taong to. Sinipsip mo ang dugo ng isang bata doon sa kakahuyan, sabi ng ibang naroon. Hindi. Ang bata tinuklaw ng ahas na sobrang makamandag. Sagot ng taong nakaasul. Ahas ba? Kubra ba? Parang naalimpungatan si Iyo Pedring at lumingon-lingon ito. Nasaan ang aking tungkod? Dahil papatayin ko ang ahas. Pulis ako, Iyo Pedring, sabi ng taong nakaasul. At iyong tungkod at salakot mo ay naroon sa aking mesa. Isa sa uli ko ito sa iyo mamaya. At yung sugat mo sa ulo ay ginamot na namin yan at nilagyan ng tintura diodo. Chip! Ayon sa bagitong bilanggo. Wala na. Ang aswang ay isa ng baliw. Tingnan mo. Binuksan ng pulis ang selda munisipal at pinalabas si Iyo Pedring. Hindi namatay ang bata. Ayon sa pulis doon sa mga bilanggo. Sinabi ni Dr. Santos na kung hindi pa nabigyan ng first aid ang bata sa paraang pagsipsip sa sugat upang
iyong dugo na nahaluan ng kamandag ng ahas ay makalabas, nakasisiguro siya na si Longlong ay hindi aabot sa kanyang klinika. Napatahimik ang mga preso. Inakbayan ng pulis si Iyo Pedring. "Pwede ka nang umuwi, Iyo." "Nasaan? Saan yung amin?" sinabi ni Iyo Pedring.